think I said this in the interview earlier. Klaro naman sa atin yung pag-yurak sa ating territorial sovereignty. Diba? Klaro yun. Pero yung pinakapunto ko dito, merong napakahalagang nangyari nung panahon ni President Aquino, and that is to bring China to court. We were the only sovereign nation who brought China to court. Yung desisyon lumabas favorable to us. Lumabas ito July 2016, kauupo ko lang na Vice President at kauupo lang ni President Duterte na President. Yung desisyon, napakalaking impact nun. Hindi lang sa Pilipinas, pero sa lahat na mga sovereign states na nasa pareho natin na sitwasyon na nasa-threaten din sila ng China. Ang punto ko, and I was very vocal about this when I was still Vice President, may armas tayo. May armas tayo kasi pinanalo natin yung kaso. Na supposedly sana wala nang controversy kasi yung arbitral tribunal put all the issues parang natuldukan yung lahat na issues. Pero anong ginawa natin? Parang tayo din yung nag-set aside ng desisyon. Maraming mga bansa na naghihintay sa atin, Japan, Vietnam, Indonesia, na merong mga problemang pareho sa atin, naghihintay sa atin to lead this community of nations to fight. Ang pinakaunang pwedeng gawin, na isulong na yung Code of Conduct, na matagal nang naisusulong pero hindi natin ginawa. Hindi natin ginawa kasi tayo mismo ang nagsabi na parang tayo pa yung naging cause ng disinformation. Yung dating administrasyon, ang narrative niya na hindi natin ipupush yung desisyon kasi ayaw natin makipagyera. Which is, hindi yun yung issue. Kasi ang desisyon, nandyan na. So sa akin, nagsayang tayo ng 6 years. In all fairness to the current administration, mas maganda yung treatment ng current administration as far as China is concerned. Kasi ngayon, fine-flex natin yung ating rights, but we should have done it 6 years ago. Hindi pala 6 years ago, 8 years ago. Diba? So sa akin, hopefully, ngayon na fine-flex natin, mas nasa tamang posisyon tayo. Pero sayang nung 6 na taon, nung bagong-bago pa lang yung desisyon ng arbitral tribunal.